Guys, welcome to my channel. Today, i-check natin yung MG1 Compact Crossover na inilaunch sa Philippine market ngayong February 2024. Available siya in two variants. Ang unang variant yung CVT STD, which is this one, and the other one is yung CVT Lux variant. Itong STD is 1,298,888 at yung Lux variant is 1,458,888. Medyo naiiba siya sa mga current MG crossovers. Mas sleeker siya at more aggressive yung kanyang front fascia. You can see na malaki yung kanyang grille, malapad siya at nag-i-extend siya from end to end along with the sharp LED headlights. Very unique yung kanyang DRL. Meron siyang tatlong DRL na nakapalibot no sa headlight. Yan, ganyan ang itsura ng kanyang tatlong DRLs kapag ka naka-on. To me, it's very sporty and youthful yung appeal. Okay, check natin yung side profile. You can see na may kakaibang design yung kanyang side mirror na body colored. At yung door handles niya ay body colored din. At doon sa door line, meron siyang chrome garnish to make it more elegant. Meron ding black cladding dito sa fender na medyo manipis lang. So, it looks good. At doon sa may lower portion ng door, meron ding black cladding. Yung roof niya is para ding may floating roof design na nai-enhance doon sa bandang likod. Yung gulong niya is size 18 dito sa STD model. But doon sa top of the line na Lux model, it's 19-inch yung gulong niya. Yung brakes niya doon sa harap at saka doon sa likod ay naka-disc brake na. You will also see na medyo mahaba din yung hood, which add to its sportiness. Okay, check naman natin yung bandang likod. Dito sa likod, nagko-continue yung sleek and curvy design theme. Meron siyang LED taillights, then merong chrome bumper garnish, tapos meron siyang dalawang exhaust tip na decorative lang yung function. Meron din siyang third brake light na nakamount dun sa rear spoiler. So, ganito ang itsura ng kanyang LED taillight sa close-up. Very sporty yung kanyang design. To me, malinis yung design niya. Meron pa siyang reflector sa both sides and then meron din siyang rear parking sensors. Yung suspension niya, multi-link dito sa likod at MacPherson dito sa harap. Okay, check natin yung likod. Buksan natin itong trunk space. So, yan, medyo malaki rin yung space niya, no? At dito sa ilalim, nandito yung lalagyan ng kanyang reserba. Yan, stylish yung kanyang reserba. And then, meron siyang ilaw dito sa left side. At yung kanyang rear seat sa 60-40 split siya. So, pagka itinumba mo siya, nagpa-flat siya. So, lumalaki na yung space for cargo. Okay, i-close na natin at ganyan ang itsura kapag nakailaw yung LED taillights. Okay, check naman natin yung engine. Pareho lang yung engine ng STD saka yung Lux variant. Ang lakas ng makina niya, 181 horsepower tapos 285 Newton meters of torque. Turbocharged siya, which is common sa mga crossover na Chinese cars now in the Philippines. Para maging competitive sa pricing, nililimit nila yung size ng engine to 1.5 liter yung displacement kasi mas mura yung tariff at that displacement. Ang transmission nga pala niya is CVT, which hindi ko masyadong gusto. Mas prefer ko yung automatic transmission. But nevertheless, yung CVT naman, ginagamit yan kasi mas fuel efficient daw when you use CVT transmission. Okay, check natin yung interior. Unang impression, spacious and modern yung cabin. For a Chinese car, relatively maganda yung design niya.
Yung quality ng mga interior na materials na ginamit is maganda naman. It's even better than the interior ng mga Japanese cars. At ang design ng mga door panels ay maganda rin. Very presentable, may pagka-premium yung dating. Maganda rin yung design ng steering wheel. Less clutter, tapos naka-flat bottom pa siya. Yung front seat niya, maganda yung configuration. Sporty yung design, mataas yung height, and manual yung kanyang adjustment. So, check natin, i-move natin. So, dito ang pag-movement ng back and forth. Dito naman sa adjustment ng height ng seat. At nandito naman sa ilalim yung bukasan ng sa gasolina at saka yung sa hood. Yung steering wheel niya is electric power assisted na. Hindi siya telescopic but it can be tilted. Doon sa steering wheel, nandun yung switch for cruise control. Meron ding switch for hands-free phone at sa control ng instrument cluster, as well as nung sa head unit. Napansin ko meron siyang large 12.3-inch horizontal infotainment touchscreen. Tapos kadugtong niya yung 7-inch digital cluster for real-time drive information. At dito sa left side, meron pa ding screen para sa mga digital buttons. So, check natin yung itsura ng kanyang screen. Pag nag-open yung instrument cluster, ganyan yung itsura niya. Maganda yung resolution. At dito naman yung kanyang touchscreen display. Here you can set yung different settings niya. USB, tas music. Ano naman to? May drive mode siya. May sport at saka normal din pala siya. Yung ilaw niyan sa may ilaw kasi yan. Yeah. Naka-normal yan. Tapos ito, sport mode. Yan, sa ilaw. Ilaw, okay. Ang ilaw, tapos yan. magalaw. Okay. Kasi di ba sir, minsan pag umakyat tayo, ma-adjust mo yung yung taas, baba. Kasi di ba pag paakyat tayo minsan, yung ilaw parang palayo, hindi. Yung screen na to, nag-automatically adjust yan dun sa surrounding light conditions. So, pag maliwanag sa labas, nag-automatic nagdidim yan. And vice versa. Okay, ito naman yung kanyang globe compartment. Dito sa ilalim may ambient lighting dun sa Lux model. Pero dito sa standard, wala siyang lighting. Okay, check naman natin yung center console. Ang ganda ng design ng kanyang gear shifter. So, automatic na rin yung parking brake with auto hold. Tapos, yung push button nandito sa center console. Pag inopen mo itong cover, meron dalawang cup holders dito. Dito, makikita mo yung location ng automatic handbrake na push button, saka yung auto hold button at saka yung hill descent control. Dito naman sa ilalim ng armrest, merong storage space. So, pwede kang maglagay ng mga gamit yan at pag kinlose mo, hindi mo na makikita. Yung sunshade niya, plain lang. Wala siyang vanity mirror dito sa passenger side. At dito sa driver's side, wala ding vanity mirror. And in terms of headroom, maganda siya, maluwag. At dito yung switch ng kanyang interior light. Okay, check natin itong likod. So, in terms of finish, katulad din dun sa harap, maganda rin yung quality niya. Although may mga plastic na parts siya. Very roomy itong seat sa likod. Kasi ang tatlo kasi this is a 5-seater. Kaya lang napansin ko, wala siya nung armrest. So, wala kang cubby holes o bottle holder dito sa gitna. But the seats are well padded, makapal siya. Ang maganda dito, may aircon vent pa dito sa likod. Tapos sa ilalim, merong Type A saka Type C na USB port. At maganda dito, medyo flat yung center tunnel, mababa lang siya. So yung nakaupo dito sa gitna, medyo komportable than the other crossovers. Importante rin na merong headrest dito sa gitna. So yung middle passenger, meron siyang headrest. So hindi siya mapapagod sa long drive. That's about it. In summary, this is actually a good car. Pero meron lang siya mga features na kulang at its price point. Especially yung 360-degree camera at saka yung ibang active safety features, which the top-of-the-line variant has.
Pero ang presyo nun, almost 1.5 million na. So wala siyang blind spot detection, lane departure warning, front collision warning, at saka yung intelligent headlamp control. Wala din siyang adaptive cruise control. This car reminds me of the Kia Seltos. Medyo mas modern lang ito. They are almost of the same price level, but in terms of design execution and interior quality, mas okay ito. Lately, napapansin ko yung mga Chinese cars, parang nawawala na yung hype towards them. Kasi yung mga Chinese cars, nung lumabas dito, marami ang nagandahan o naakit sa mga features nila. Siguro nakaapekto rin yung matagal na pagdating ng mga spare parts nila. Kaya naapektuhan yung kanilang service quality. Ang nakikita kong lumalakas ngayon yung Korean brands like Hyundai na naglabas ng mga bagong models like yung Hyundai Staria, then yung Castin, tapos naglabas sila ngayon ng bagong Santa Fe. And it's because iba na yung distributor ng mga Hyundai cars sa Pilipinas. Diretso na sila sa mother company. Let me know in the comment section below kung ako lang ba nakakapansin na parang humihina na yung Chinese cars. Unlike before nung kasagsagan nila, ang laki ng sales nila. Anyway, let's go back to this MG1. For me, if you remove the thought that it's a Chinese car, okay na option din naman siya, just like the Kia Seltos. For me, if I have a 1.3 million, I would rather go for a Yaris Cross. Kasi mas solid yung feeling nun, especially kung first car mo siya. Pero sa akin lang naman yon. But if you want a more futuristic design approach, then you can consider this, especially yung design niya sa exterior saka interior. It reminds me of the Aston Martin DBX na SUV nila. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!